Magandang tanghali, welcome back ulit sa aking vlog, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit ba huwag tayo dapat matakot sa thyroid problem like carcinoma, hyperthyroidism, and hypothyroidism? Tara, discuss ko sa'yo. Again, disclaimer, no? Hindi po tayo isang doktor kung hindi kagaya nyo rin po ako na pasyente na may thyroid problem. Again, i-discuss ko tong topic na to based sa aking experience at base na rin sa aking pagiging professor ng Human Anatomy and Physiology. So kahit papano naman, knowledgeable naman tayo when it comes to thyroid. Okay? But again, hindi po tayo espesyalista kagaya ng mga doktor natin. Alright? So, start tayo sa pinaka-common. Ang pinaka-common kasi nating naririnig, yung hyperthyroidism. Yan yung namamayat tayo, lumuluwa yung mata ng ibang pasyente, yung madalas gutom tayo, o kaya naman yung nalulumpo tayo, no? Yung hindi natin maigalaw yung mga binti natin. So, bakit ko ba nasabi to na huwag tayo dapat matakot? I'm not saying na 100% babalik sa normal. But again, meron po tayong mga solusyon. Number 1 dito, kung magte-take tayo ng gamot like Topdin or ng mga anti-thyroid, malaki po yung chance na makontrol at mapigilan yung pag-progress, no, ng iba't ibang klaseng komplikasyon ng hyperthyroidism. Okay, kung iti-take natin siya regularly at sinasabayan mo ng check-up, no, well, gumaganda talaga yung management ni patient, no? Yung kung paano natin i-manage. No, let's say 3 to 6 months, po pwedeng bumalik ka na sa normal mong body weight, sa frame, or kung may pagkakataon, po pwede ka pang ma-remission, no? Yung tinatawag nating remission, ibig sabihin yung nawawala or gumagaling ka. Okay? So, common talaga ang hyperthyroid, mapababae o mapalalaki. O, ano pa? Nare-remedyohan naman din ang hyperthyroid sa pamagitan ng radioactive iodine treatment. Okay, so yun nga, nabanggit ko sa mga nakaraang video, pag tinake mo naman yung radioactive iodine at na-absorb ng ating thyroid, no, ito naman talagang nasisira niya ang ating thyroid or nadi-diffuse. That's why si patient nagiging hypothyroidism. Okay? So for me kasi, kung ako ang tatanungin mo, no, hindi ko sinusugarcoat dahil nag-radioactive ako. Sinasabi ko kasi to dahil mas okay naman talaga sa pakiramdam. Ibig sabihin, mas okay ako na nararanasan ko ang hypo kumpara kay hyperthyroid. So sa kagaya ko ngayon, no, I'm doing good. Diba? Hindi na tayo nakakahanas ng palpitation, nakakatulog na tayo ng maayos, diba? So, yun nga lang, nagigain tayo ng weight, pero of course, mas maganda pa rin yung pakiramdam, okay? Karamihan sa nakilala kong may hyperthyroid, no, pare-pareho kaming nag-end up sa radioactive iodine treatment, no? Pare-pareho kami. Yung isa ko ngang kaklase, no, kaklasmate ko siya mula nung high school. Ngayon, ang nangyari sa kanya, hyperthyroid siya. Ang sabi niya sa akin nun, yung hypo daw niya, ngayon, mas okay. Napakalayo daw ng pakiramdam kumpara noong hyper siya. Lalaki to, ha. Sabi niya sa akin, eto, nakakapag-basketball ako, nakakapag-gym ako, ano rin siya, chef. Tapos may pitatatakbo rin siyang mga negosyo, kagaya ng mga karinderya niya at saka itong food stall niya. No? Kasi sumasali siya sa mga kung saan merong event, no? So sabi niya, nagagawa ko yung trabaho ko ng maayos. Tapos syempre, nakakapag-drive siya ng maayos. Unlike before, talagang parang lagi daw siyang kakabugin or parang lagi daw siyang stress na stress sa katawan, no? So ganun yung pagkakadescribe niya sa hyperthyroidism. Pero kasi, ang nangyari sa kanya, allergic siya sa gamot, sa Topdin. Parang kinakati yung katawan niya, parang gano'n, no? So sabi ng doktor sa kanya, bigyan natin ng ilang buwan, tapos mag-radioactive na tayo. So mas pinili niya yun, no? So yun, okay naman siya. Kagaya ko rin na walang reklamo sa hypo. Yun nga lang, syempre, naka-levothyroxine na kami. So ganun lang naman. Yung sunod na common na problema ng thyroid, yung hypothyroid, no?
madalas nadadiagnose dito, yung napapansin natin, yung tumataba, lumalaki yung liig, no? Ibig sabihin naman ng hypo, syempre, underproduction tayo ng thyroid hormones, no? Ganun yung nangyayari. Marami rin akong naging estudyanteng may hypothyroid. Okay, syempre, nandyan yung nasa lahi, yung diet nila talagang kulang ng iodine, no? Yung iba, mapapansin mo, lumalaki yung leeg. Kasi nga, ang explanation dito, kung meron tayong iodine deficiency, pinalalaki ni thyroid yung kanyang structure para mas makasagap siya ng iodine sa bloodstream, no? Kaya mapapansin natin, medyo enlarged yung leeg ng mga taong may hypo. Okay, alam ko itatanong nyo, sir, bakit mas common ang thyroid problem sa mga babae? Simple lang, ang explanation kasi dito sa babae, marami silang hormonal changes, pabago-bago. Andyan yung pag nagdalaga sila, nagkakaroon sila ng menstruation, tapos nagkakaroon din sila ng pagbubuntis. Ayan, nababago ang ating ang ating thyroid hormone levels, lalo na sa mga kababaihan. Tapos syempre pagka nagkakaroon ng menopausal, no? So nangyayari po 'yun, kaya mas prone sila yung mga babae. Minsan naman sa kagaya nila, no, andyan yung malakas yung menstruation nila, or minsan delay sila or mas mahina, no? So ganun. So si hypothyroid naman, ang kalimitang ibinibigay sa atin dyan na alternative or treatment, pinagtitake tayo ng levothyroxine. Pero syempre, hindi porket naka 100 mcg ako, 100 mcg ka rin. Kailangan ding makita yan ni doktor. Okay, kagaya doon sa wife ko, nung bago siya ma-preggy or nung pregnant siya, sinabi hypothyroid siya. So, kahit buntis siya, pinagtitake siya ng levothyroxine, 50 mcg, Monday to Friday kung hindi ako nagkakamali, tapos tuwing Sabado-Linggo, naka 25 siya. So, anong nangyari? Lifetime bang ininom ng wife ko? Hindi, pinatigil din. Okay? Kasi normal na eh. No, normal na yung yung thyroid hormones niya, yung TSH niya, yung FT4, yung T3 niya. So, ito lang din yung isang catch. Huwag kayong matatakot pagka pinagtitake po tayo ng medication or ng levothyroxine, kasi nga itong mga gamot na to or medication na to binibigay ni doktor para makorek ang ating hormones, no, sa katawan, ng thyroid hormones. Kasi kung hindi, talagang magkakaroon tayo ng problem. O let's say, ayaw kong mag-take ng levothyroxine. O anong mangyayari sa akin? O, di ba? Ang pinakamasakit dito, talagang pwede ako magkaroon ng problem sa heart. Bumagal ang heart rate ko. Tapos, syempre, yung build up ng cholesterol sa katawan ko because of slow metabolism or weak metabolism. So po pwede ako magkaroon dito ng mga mga deposit sa aking mga ugat ng cholesterol at maging sanhi ng pagbara nito in the future, no? So ganon yung mga nagiging problem. And if I were you at binigyan ka ng levothyroxine just to correct lang naman, no? Take it, let's say 1 month, 4 months, 6 months, 1 year, take mo. Kasi baka naman kailangan lang talagang i-correct. Kaya minsan, no, ang nangyayari, natatakot yung iba dahil daw baka masira yung yung kidney. No. Kaya nga po kinukompute ni doktor or tinitingnan ni doktor. Let's say, sasabihin niya sa akin, Mr. Rigel, ikaw ba may problem sa kidney? O sa ganito, sa ganyan? Kasi kung meron, i-adjust natin yung gamot mo, yung kakayanin ng body mo at ng sistema mo. So, ganun lang kasimple. Okay, ganun din sa top din. Kung merong allergy, ba't bibigyan kita nun? O di, i-adjust natin ng ibang gamot. Alright? So, ganun, no? Usually kasi ang hypo, ganun. Ang problem lang naman din talaga sa hypo, pag ito hindi mo nakokontrol, no? In the future po, pwede kang maapektuhan ito. Hindi naman siya overnight affected ka kaagad. Chronic, kumbaga, proseso, may katagalan, no? Let's say 5 years, 10 years, no, pag hindi mo siya ginagamot or ikinokorek ng tama. So po pwede itong makaapekto talaga sa katawan natin. Okay? Sunod natin dito, guys, yung yung cancer sa thyroid.
yung mga kilala nating mga sikat na personalidad, kagaya ni Miss Miles Ocampo, nagkaroon siya ng, ano ba yun, yung carcinoma, ano? So, sa thyroid. Ngayon, hindi naman basta lumaki lang yung leeg mo, ay sasabihin agad ng doktor na yan ay cancer, yan ay ganito. No, hindi. Well, kailangan pa rin nating mag-undergo ng iba't ibang klaseng procedure, no? Pwede tayong magkaroon ng thyroid biopsy, ng ultrasound, para makita ni doktor kung ano ang meron doon sa bukol na yon. O, pag nag-positive ka at sinabi ni doktor na malignant o kaya cancerous ang iyong ang bukol ng nasa iyong thyroid, wala tayong magagawa kung hindi tanggapin na mag-undergo tayo ng surgery o tatanggalin po ang ating buong thyroid, okay? Ganun po talaga, no? Kailangan siyang tanggalin or else po pwedeng maging mas malala. Alam naman na natin yan, hindi naman na natin kailangang idebate pa yan, no? Sinasabi nila na ayaw kong ipatanggal. Well, wala tayong magagawa doon. Karapatan mo yun bilang isang pasyente. Kung ayaw mo, it's up to you. Okay? Pero kung sasabihin ni doktor na para po hindi na yan kumalat, let's say, mapunta yan sa lalamunan mo, sa throat, no? Pwedeng kumapit yan doon, no? So, tatanggalin yan ni doktor. O, sasabihin, magkakaroon po tayo ng total thyroidectomy. Okay, so kung sakaling tatanggalin ang iyong ang iyong thyroid, total thyroidectomy, syempre kalimitan yung iba nauuwi rin sa pag-inom ng levothyroxine kasi nga wala na yung magpo-produce ng ng hormones. So, yun yung replacement. Iinumin na natin. Alam ko medyo mahirap tanggapin, pero sa isang banda, nailigtas pa rin natin yung dapat. Baka kung hindi natin pinatanggal, mas lumala. Okay? So, yun lang naman. Talagang ito yung katotohanan, guys, no? Ang akin, sinasabi ko kung ano yung katotohanan. Kasi kung kailangan talagang tanggalin, tatanggalin po yan. Yung iba, pagka nag-thyroidectomy, alam mo, nakita, mayroong bukol o nodules at cancerous, tinanggal. Yung iba naman, nag-undergo pa ng radiation. Halimbawa, 4 na session, 5 session. So, may ganun din. Okay? So, depende pa rin yan sa kaso ng pasyente. Hindi kasi pare-pareho Kung halimbawa ako, nagkaroon ako ng carcinoma sa thyroid, tinanggal lang ni doktor at hindi na ako nag-radiation, no? May mga ganun. Pero kung sasabihin ni doktor, i-advise niya sa'yo na pag tinanggal natin yung thyroid mo o after a month, babalik ka for radiation. Babalik po tayo para makasiguro na walang naiwan sa mga tissues. Okay? Dito sa may part ng leeg natin para siguradong malinis. Walang naiwan kung ano man na bahid ng cancer na yun. No? So kalimitan ganun. Kalimitan naman, una pa lang sinasabi naman ni doctor sa atin yun. Once na biopsy ni doc at sinabi na yung thyroid mo may bukol at nakita niya sa biopsy benign naman or hindi aktibong bukol at sinabi niya na hindi naman kailangang operahin, o di saka, wag po tayong wag po tayong matatakot at benign naman ang result. So ganun lang, no? Actually, hindi ko naman sinasabing madaling i-manage ang thyroid problem or thyroid disease. Syempre kailangan pa rin natin dito ng tamang kaalaman, ng knowledge about sa pag-control or pag-manage, no? But again, mas maniwala na po tayo sa mga doktor natin, no? Sa mga kagaya nating naka-experience na nito. Kasi nga, kung maniniwala lang tayo sa mga sabi-sabi, baka imbis na gumaling ka, mas lalo ka magka-problema. Ako, yun lang ang maipapayo ko sa inyo kung ano yung may research, ano yung may evidence, supported by science ng research, dito tayo. Okay? So, ganun lang naman kasimple. Huwag na nating ipilit yung hindi dapat. Okay? Kung ang problema mo ay hyperthyroid, syempre, bumalik ka lang ng bumalik kay doktor at ipakita mo yung result mo. Kung hindi ka naman komportable doon sa doktor mo at pakiramdam mo, walang pagbabago, it's up to you kung gusto mong lumipat sa ibang doktor. No, ganun lang naman.
lumipat ka, lalo na kung hindi ka convinced doon sa sinasabi niya, lumipat ka, magpa-second opinion ka. No, ganun din, kung ikaw ay hypo, o ganun din. No, kaya kung ikaw ay may sinasabing bukol o may paglaki sa iyong leeg, so babalik po tayo kay doctor. Or kung gusto mo lumipat, walang problema po, pwedeng lumipat. No? So, ganun lang. Kagaya ko, nakailang doktor din naman ako. I'm not saying na hindi magaling yung iba, pero syempre, na-experience ko na lumipat at awa ng Diyos. So, nasumpungan ko rin yung doktor na nagsabi sa akin na, mag-radiation na tayo. Dapat noon pa yan eh. Dapat nung ano pa lang, nung umulit pa lang yan, radioactive na tayo eh. Di ba? Pero syempre, hindi naman nahuli yung lahat. Okay pa rin. Okay? So, ganun lang kasimple ha. Kaya-kaya natin yan. Kung medyo nakakaramdam tayo ng mga sintomas sa mga nabanggit ko, wag na kayong mag-atubili, magpa-check up na po tayo. Wag na nating patagalin pa. So, paano? Thank you for watching at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at naway gumaling po tayong lahat, no? Kayang-kaya natin to. Mukhang mahirap, pero sa tulong ng Diyos, kayang-kaya natin to. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? So, paano? Maraming salamat and God bless everyone.